Puntahan natin yung mga sinabi po muna nung inaakusahan. Doon muna tayo kay Ginoong Atong Ang at kanyang naging pahayag. Katabi yung kanyang lawyer na si Attorney Lorna Kapunan. Kapunan Oo. at iba pa niyang mga mga kasamahan. So unahin natin yung tungkol sa pag-explain niya ng kanyang side. Yun muna, hawag muna yung ikalawang soundbite niya, ha? So, doon muna tayo sa kanyang pagpapaliwanag kung ano yung sitwasyon na kanyang kinilalagyan sa ngayon. Dito, nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina-accuse kami, ina-accuse ako at ang mga kasama ko ng kung ano-ano. Gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Kaya kami nandito na nga ngayon. At least, yun lang, tignan natin kung saan pupunta. Sila na makakapagpaliwanag. Siguro, magkakaroon naman ng kaso. Magkakaroon ng tanungan sa husgado. Ang husgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano ko, masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi kung ano naman sabi sa amin. Tignan nyo lang. Okay, maliit na parte lang yan doon sa medyo mahaba na Mahaba mga yun, panayam oo. sa kanya. No? Pero para bigyan tayo ng wrap-up doon sa mga naganap na presko na yon na pinangunahan nga po ni Atong Ang, ay makakasama natin si Mojo JF Rivera, nag-cover nga po kanina. No? Sige, mamaya natin pag-usapan si Gretchen, hindi Gretchen ha? Hindi. Gretchen Barreto, JF ha? oo. Ihuli na natin yon. Doon muna tayo sa naging depensa o kaya paliwanag ni Atong Ang at doon sa kaso na kanyang final kanina. Go ahead, JF. Yes, Sophie, 5 kaso nga ang kaninang umaga sa Mandaluyong. Kabilang dyan ang robbery, grave threat, coercion, slander, extortion charges, incriminating innocent person. At kanina sa interview ni Cheryl sa One Balita Pilipinas, sabi ni Attorney Kapunan, may tendency pa raw na madagdagan itong kaso na isampa o reklamo na isampa dito laban kay alias Totoy. At magdadagdag sila ng cyber libel patungkol nga doon sa mga statement na sinabi niya during the interview kaninang tanghali sa One Balita Pilipinas. Joby, dito nga sa pinag-uusapan na 300 million pesos, parehas silang may kwento, parehas, both parties may kwento. At ang una nga ay si alias Totoy ay meron daw pinapapirmahan sa kanyang reincarnation kung saan ay meron 500 million pesos kapalit nga ng pagbaling nito o pagbawi ng mga aligasyon laban kay Mr. Ang. Pero ang tugon naman dito ni kampo ni Mr. Ang ay sila mismo ang nanghihingi ng 300 million pesos Nako, na medyo nagbe-break yung signal ni JF. So ayusin na ng staff namin yung komunikasyon with JF. Pero kumbaga ang gustong palabasin kanina doon sa press con ni Ginoong Atong Ang kasama si Attorney Lorna Kapunan ay ine-extortan siya. Oo, parang bigyan mo ako ng 300 million para hindi ko idadawit ang pangalan mo tsaka pangalan ng mga kapamilya mo dito sa kaso ng mga missing sa Bungeros. Yes. Parang ganun yung side ni Ginoong Atong Ang. Sa kabila naman, dun kay alias Totoy, yung side naman po niya mga kapatid ay ikaw nag-bribe sa akin, di ba? Na babayaran mo ako. Tapos doon naputol si JF. Yeah. So parang affidavit yung pinag-uusapan kanina. Tama ba intindi ko? Kasi meron si alias Totoy merong ibinigay sa OBP kanina kila Cheryl na affidavit na hindi niya pinirmahan. At nung aming binabasa ay parang dun nga, parang hindi naman pinapawalang sala. Parang sinasabing doon sa affidavit na yon na inaamin nung pipirma, although hindi nga pinirmahan ni Totoy ito, ni alias Totoy ito,
na hindi totoo lahat yung mga naging paratang niya. All the prior statements ay nakalista doon at pinapa walang saysay. Kasi hindi parang kumbaga nire-recant lahat yung lahat ng sinabi doon. Hindi nga yung pinirmahan at pinakita nga yung kanina